Naku, eto na yung matindi. Nagbago ang galaw ng ating Solicitor General, ang abogado ng Estado o ng Pilipinas. Okay, kaya nagbago kasi ngayon po, ang may hawak nito ay Solicitor General Berberabi ng Lalawigan ng Batangas. Yung babae, magaling, matalino, matapang. Ito yung pumalit kay Ombudsman Guevara ba yun? Yung dating Ombudsman, dating Justice Secretary at dating Solicitor General, si Guevara. Nung dating Solicitor General, ang sabi niya, hindi sila makikialam sa issue ng ICC. Lalo na ho dun sa mga problema ng mga kinasuhan dahil tayo daw po ay walang jurisdiksyon sa International Criminal Court dahil hindi na tayo membro. Yan ang kanyang paniniwala. Pero ito, ilang buwan na nakaupo si Solicitor General Berberabi at ito yung kanyang ginawa. Sabi niya, tatayo at tinayuan na ng abogado ng Pilipinas ang paninindigang dapat maging abogado ng gobyerno ang Solicitor General, pangatawanan na tayo ay may karapatan ng Estado tungkol sa pagpapatupad ng mga kautusan ng ICC. Okay? Sa mga warrant of arrest. Ito po ay inilabas ng Solicitor General matapos magpetisyon yung abogado ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema na parang ang issue ay huwag payagan daw ng Korte Suprema at illegal daw na nakikialam o hindi daw dapat nakikialam ang Pilipinas or dapat daw, dapat daw po ay proteksyonan ng Pilipinas at ng Philippine law ang Senador Bato de la Rosa sa posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Ngayon, ang sinasabi ng Solicitor General, ipagtatanggol niya ang Estado kung ano ang kailang ginawa. Ibig sabihin, basta mayroong warrant of arrest, yung katulad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ang paniniwala ng Solicitor General, tama yun. Obligasyon yun ng Philippine government. At kung sakaling magkaroon ulit ng mga warrant of arrest galing sa ICC, ipagtatanggol yan ng Solicitor General. Kinukontra, madalit sabi, ng Solicitor General ngayon, yung petisyon ng kampo ni Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Yan ang dagdag na problema ng kampo ni De La Rosa, ni Senator Bato. At sa aking tingin at observation, opinion tungkol dito, wala tayong magagawa dyan. Yan ang paniniwala ng abogado ng Estado, Solicitor General. Binago niya yung style ng kanyang pinalitan. Naniniwala siyang dapat niyang ipagtanggol ang ginagawa ng Pilipinas dito sa isyong ito. Kaya dagdag na problema ito sa side ng mga akusado, co-accused sa crime against humanity dahil sa human rights violation na kinasasangkutan ni Duterte at kanyang kasamahan before ICC. So tama lang pala at talaga namang magaling itong ating Solicitor General na hinugot, pinili ni Pangulong Marcos. Magagaling itong napipili ng ating Pangulo, meron hong prinsipyo. Alam naman natin yung pinalitan niya, dati ho kasing sekretarya ni Duterte na nailagay lang ho sa Solicitor General, hindi nanindigan sa kung ano dapat gawin. Ang kanyang paniniwala wala nang jurisdiksyon ng Pilipinas kaya hindi tayo dapat nakialam dyan. Pero ngayon itong abogadong Solicitor General, hindi. Dapat daw talagang ipagtanggol kung anong ginagawa ng Estado. Wow! Iyakan na naman sila dyan. Wala tayong magagawa. Abogado ng gobyerno, yun ang kanyang paniniwala. Tingnan natin. Ipagtanggol ang Estado. Ipagtanggol ang ginagawa ng gobyerno. Sa kung ano man ang nagiging kautusan, lalo na yung court order, warrant of arrest, na ini-issue ng International Criminal Court at pakipag-ugnayan sa Interpol. Ayan. So, naku, baka lalong hindi lumabas si Bato nito. Kung si Bato, hindi man sinabi kung anong dahilan kung bakit nawawala.
Matapos kasing ilabas ni Boyeng Remulla yung digital warrant of arrest, nawala na si Bato. Eh ngayon, ang galaw ng Solicitor General ipagtanggol ang gobyerno sa kailang ginagawa, di lalo natakot si Bato. Nako, bato-bato sa langit, ang tatamaan, nawawala. Nawawala. Senador, kumusta ka na? Pero sabi ni Trillanes, nasa Davao ka lang. Uy, totoo ba pati si Bongo nawawala? Mambira naman kayo. Hindi naman siguro totoo yun. Baka busy lang sa pamimigay ng ayuda. Ayun ang galaw ni Bato Bato ni Bongo Bigay ng ayuda kung saan-saan yan. Baka naman kaya hindi pumapasok na Senado, busy sa ayuda. Ay si Bato, hindi naman talaga, wala naman tayong gaano nakakita ang pagbibigay ng ayuda, talaga nawala Pero may report na gano'n Parang kung nawala si Bato, Senador Bato ng ilang linggo na, abay si Senador Gurao, hindi rin nakikita sa Senado. Ay alam nyo, napakahalaga ng trabaho ng Senado, itong natitirang ilang araw na trabaho nila. Dahil sa budget. Second reading pa lang ang nagagawa ng Senado So dadaan pa yan sa third reading, yung budget proposed budget, tapos magbabaykang pa sila between Congress and Senate. So matagal pa. Ilang araw na lang, bagong taon na. Dapat bago magpasko, mapirmahan ng Pangulo ang batas. Para bago magbagong taon, may bagong batas. Para hindi mabitin yung pangako ng Pangulong dagdag na sweldo at benepisyo every year mula January 2026, yung para sa mga sundalo, pulis, at Bureau of Jail Management Penology, kasama yata, at Coast Guard. Ay dapat hindi mabitin yun. Kaya dapat tuloy-tuloy na ma-approve yung budget. Kaya napakahalaga ng attendance o presensya, oras ng mga senador dito sa budget deliberation na ginagawa sa plenaryo mismo. Araw-araw, parang Monday to Friday sila nagtatrabaho, naabot ng madaling araw. Pero ilang senador yung pumapasok, pambihira Nasaan yung iba senador na pinapasweldo natin? Sayang, Magtrabaho kayo dahil itong a-approve ang budget, kasama kayo sa susweldohan yan. Kasama kayo sa tatanggap ng allowance galing dyan. Kasama yung inyong opisina, benepisyo nyo, galing dyan sa budget na pag-uusapan. Tapos hindi kayo nagtatrabaho. Nawawala. Natakot sa digital warrant of arrest. Pagkatapos itong galaw nga ng Solicitor General ay lalo silang matatakot dyan. Kasi hindi nyo pwedeng ibaliwala yun. Abogado ng Estado yun. Naninindigan na ipagtanggol ang Estado. So magiging kalaban sa Korte Suprema dahil sa petisyon ni Bato de la Rosa, yung Estado mismo. Paninindigan na tama yung kailang ginawa. Wow! Kikintab ang noo ng mga kulang sa hair pagka ganyan ang mga galaw. Kung sino man yun, alam na ninyo. Please like, share ng ating mga video at pinag-uusapan dito. Okay? Mga seryoso yung nangyayari, seryoso yung mga topic. Pero hopefully lagi ako nakakatulong sa inyo. Yung impormasyon, very educational yung ating mga topic. Hindi ba? Hindi naman natin pwedeng lampasan itong mga isyong ito. Buhay na buhay. Lutang na lutang ang mga nangyayari. Kaya ina-update ko kayo. Diyan lang po kayo.